Pagkatapos nga ng bagyo dito sa amin, nangamatay nga yung mga alaga namin. Gaya nga nitong mga baby, dalawa na lang ang natira. Di ko alam kung anong namamagitan sa kanilang dalawa, pero itago na lang natin sila sa pangalang JMP ang naksyuta. Guys, ganap nga, bago nga bumagyo dito sa amin sa Pampanga, medyo mainit pa talaga, kaya naman huwag nating kalimutang maglagay ng sunscreen. Kalagay ko nga ng Skin Magical Sunscreen, ay ready na rin ang aming umagahan at kumain na nga kami. Alam nyo naman, nagjejeta ang Disney Princess, kaya hindi talaga ako nagkakanin. Kunyari lang yan, hindi nagkakanin guys, pero lintik yan kumain ng saging. Kakain nga namin, naisipan ko lang magkulay din ng buhok. Brown na kasi ang kulay ng buhok ko at ayoko nga yun, hindi yun nakaka-fresh. Dahil nandito nga ako sa Bugay Farm, wala na nga akong time magpunta sa Marian Libiran Salon. Buti na lang talaga, nakapag-uwi nga ako ng pangkulay ng buhok nung galing pa kami sa Japan. Inasa ko lang itong manual na meron to kahit hindi ko naman masyadong maintindihan. Naalala ko lang na ganito nga pala yung pinangkukulay ko nun sa buhok nung panahong nagtatrabaho pa ako sa Japan. Kaya naman kahit papaano, naiintindihan ko pa rin o natatandaan ko pa rin yung step by step. Kung kayari ko nga ma-mix itong pangkulay, tinawag ko na agad itong si Kabang Nas. May nga nagtatanong sa inyo kung nagbablog din ba itong si Kabang Nas at ito nga yung page niya, i-follow nyo na din. All around talaga itong trabaho nitong si Kabang Nas. Lang ang kapagalan itong si Kabang Nas, minsan nagwe-waitress siya sa Menjo Korean House. Minsan naman live seller ni Angeline Mapagmahal. O ngayon naman mo parlorista, naksyuta. Matagal na nga itong pangkulay na to sa akin at sana nga kulay itim ang kalabasan kasi nung hinalo dito at kulay violet. Kaya natakot nga ako na baka ako lang ang maging sisiw kaya naman tinawag ko rin si Angeline Mapagmahal. At least kung mag-violet man ang kulay ng buhok ko, abay kulay violet din ang buhok ng inahin ko. Kaya na kasi kinabukasan ng nanay ko kaya sabi ko sa kanya magkulay muna siya ng buhok. Makaligo na nga ako, nagbihis naman ako ng pang-workout at naisipan ko nga tumakbo sandali. Alis na nga sana ako, muntik ko pang makalimutan maglagay ng lipstick. Yung gamit ko nga ngayon, itong Magic Spill Off ng Skin Magical. Naglalagay lang ako ng 3 o 2 layer niyan, tapos pinatutuyo ko. At maya-maya lang din pwede nyo nang bakbakin. Nalas ko to talagang ginagamit kapag kamalayuan yung ginagawa ko o di kaya mapapagod ako ng husto. Para alam nyo na, is layable pa rin pati sa pagtakbo, kulay pula ang nguso. Motor nga lang kami mula Bugay Farm hanggang dito nga sa Sabana kung saan nga kami tatakbo. Buti na lang talaga, meron nga kaming kakilala dito sa malapit sa tatakbuhan namin at nakipark nga kami ng motor. Kaya rin naman noon, nagtatakbo na nga ako, kasama ko nga si KTV at si Kabang Nas. At sa kalagitnaan nga ng pagtakbo namin, meron naman naghihiyaw na isang tricycle. Diyos ko, Miss Dan kung sagad, akala ko kung bakit sila nagsisigawan. Nakalimutan ko nga tanungin kung taga saan sila, pero mukha rin silang mga Kapampangan. Ilang oras din kami nagtatakbo, 3 dito sa mahabang daan na to at inabutan na nga kami ng dilim dito. At kahit ilang araw na nga ako nagtatakbo, hindi pa rin bumababa ang timbang ko pero feeling ko pumapayat ako. Ay. Diyos ko, kapag alme. Pero ang iniisip namin yan, ano kaya rugo ang ulam namin pag-uwi? Speaking of pag-uwi, nakauwi na nga kami at hinanda na nga agad ni Angeline Mapagmahal kung ano nga yung kakainin namin ngayong gabi. Ayoko man sana kumain ngayong hapunan o kaya lang baka makomatose naman ako sa sobrang gutom. Ale, isipin nyo na lang na cheat day ko ulit ngayong araw. Ulam pa mo namin ngayon ay paborito ko, sardinas na may kalamansi at nilagyan mo pa ng sibuyas. Hindi naman masyadong karamihan yung nakain ko, pasok pa rin yan sa calorie deficit ko. Fast forward, kinabukasan nga, maaga akong nagising, kaya naman nakatulog ulit ako dito sa massage chair namin. Sarap kasing naiiglip dito habang nagpapamassage, lalo na kapag medyo umaulan ng panahon. Narinig ko nga umiiyak yung mga alaga kong bibi at nung nakita ko, Diyos ko, pinaguhuli pala nila. Birthday kasi ni Angeline Mapagmahal ngayon at ang gusto nga daw niyang handa ay kaldaretang bibi. Kaya naman yung 4 kong alagang bibi, dadalawa na nga lang ang natira at naibik na yung 2. Habang binubulbulan nga itong mga bibi dito, tumulong naman ako kay Angeline Mapagmahal nang hindi ako makagalitan. Marami pa nga sa inyo ang hindi nga kumakain ng lutong bibi. Pero dito nga sa probinsya namin, madalas namin yung ulamin, lalo na yung itik. Panggit ko nga sa inyo na namamatay nga yung ilan sa mga alaga namin, lalo na yung mga anak ni Gloria. Nasa bukid kasi kami, kaya meron daw pumapasok na malaking daga at kinakain nga yung mga kiti. Anak syuta. Sabi nga sa akin ni Angeline Mapagmahal, para daw hindi ako nakatulala, hiwain ko na lang daw itong mga pansahog sa menudo. Bukod kasi sa kalderetang bibi, magluluto pa nga daw siya ng menudo. Sabi pa mo
ginawa niya sa akin, hindi daw siya maghahanda at ayaw daw niya ng meron ligpitin. Ay nuka, natapat pa mo ang birthday ni Angeline Mapagmahal ngayong kasagsagan ng bagyo. Mga 5 kilong minuto nga itong niluluto ni Angeline Mapagmahal dahil kumpleto nga kaming pamilya mamayang gabi. Tapos naman ito ang tito ko ay talagang busy siyang maghagod ng mga takla. Nagulat nga rin siya sa laki nitong bibi na hinihiwa niya. Sabi ko naman sa kanya, paano hindi lalaki yung mga alaga ko, nagba-vitamin C pa. Ang masaya naman itong dalawang housemate na naiwan dito sa akin. Matatandaan nyo nga yung babae, pinangalan ko talaga dyan Piang. Tapos yung lalaki, walang iba kundi JM. Naksyuta. Abay, ganun talaga. Ilalayag natin ang bandera ng JM Piang. Maya nga din, inulam na nga namin itong natira naming sinigang kahapon. Hindi ko nga lang feel mag-ulam ng sinigang ngayon, kaya naman nagpatira na lang ako ng rino sa minudo ni Angeline Mapagmahal. Di ko nga alam kung ako lang, pero itong rino, paborito ko talaga yung ulamin. Ilang rino na ang dumaloy sa pagkatao ko, kaya naman sa kumpanya nito, baka naman, naksyuta.